Hello mga plantutot and plantutay out there. Today, share ko sa inyo kung paano mag-market ng burgundy rubber tree, pedalip, at variegated hibiscus na pwede natin gamitin sa pagmamarket ng lemon, kalamansi, kung ano-ano pa. Kailangan natin ng mga materyales na gagamitin. Yung sticks, yung haba ay depende po sa taas ng imamarket nating plants kasi gagamitin natin itong support. Pangalawa, yung blade or yung cutter. Yung tali, yung transparent na plastic. Kailangan natin ng transparent na plastic para ma-monitor natin yung progress ng growth ng roots. Ang susunod natin gagawin ay ang pagpili ng spot kung saan tayo magkikiskis. Sa fiddle leaf, based on my experience, at least 5 leaves po from the top bago natin kikiskisin. Sa rubber tree naman, yung between yung malambot at saka yung matigas na stem. Doon sa hibiscus, wala naman siyang specific area. Ang susunod na gagawin natin ay ang pag-peel off o yung pagtanggal ng balat. Sa rubber tree po, kailangan malinis ang ating pagkakiskis. Medyo malalim po ito hanggang umabot ito sa pinakamatigas na parte ng kanyang kahoy. Sa variegated hibiscus at saka sa fiddle leaf, kailangan manipis lamang po ang pagkiskis nito dahil madali lang po ito magkaroon ng ugat. After nating mabalatan, kailangan nating patuyuin ito. Habang hinahantay natin ang pagpapatuyo, gagamitin natin ang oras sa paglagay ng tali at saka ng plastic. Ilagay natin yung tali at least 1 inch po sa pinakababa ng ating binalatan. Pagkatapos nating malagyan ng lahat ng ating binalatan ng tali, pwede na nating i-apply ang ating plastic na gagamitin. Tatali natin. Kaya po yung iba nahihirapan, sinasabay-sabay nila ang paglalagay ng tali, plastic, at saka ang lupa. So, step by step tayo. Tali muna, katapos nating itali, pwede natin gagamitin ng ating dalawang kamay sa paglagay ng plastic at paglagay ng lupa. After natin matali yung plastic, pwede na nating malagay ang lupa. After natin malagay ang lupa, pwede na natin siyang i-sealed off. Tapos, ang remaining na haba ng tali ay itatali natin doon sa stick para support in case na malakas ang hangin para hindi ito mabali. Noong una, nahihirapan din ako mag-market, lalo na pag matataas. Magamit ka pa ng hagdan tapos sinasabay-sabay pagtali tsaka plastic tsaka yung lupa. So ang hirap po talaga yun. So based sa ating natutunan, isa-isa lang tali natin, i-secure natin yung tali doon. Tapos yung plastic, pwede na natin ipaikutin uli yung tali doon sa plastic. Ilagay yung lupa. Pagkatapos i-sealed off na siya. Ang susunod na ating gagawin, pagkatapos natin gawin lahat ang mga nabanggit kanina, ay ang pag-check natin doon sa ating ginawa. Ang pag-check ng mga tali sa stick. So, i-double check natin ito at idagdagan natin yung panali kung kinakailangan para maiwasan po na mabali ang ating minarkot. Pagkatapos nating ma-double check, ilalagay natin sa lugar kung saan hindi sila maistorbo. So, based on my experience, mas madali ang pagpalago ng ugat ng mga halaman pag ito ay nasa lilim, malamig. So, ilalagay natin sila sa ilalim ng puno or may net. Netted yung area. May screen para hindi ito masyadong stress sa init ng araw. Lalo na sa panahon ngayon na medyo matindi ang init ng araw. Ko pa dun sa aking na-share kanina,
ay yung ginagamit kong soil. So dati ang ginagamit ko yung super lagkit. Dumidikit-dikit talaga para hindi mahulog. Lalo na pag nagmamarkot sa mga matataas na puno. Mali pala yun. Kasi once na ginamitan natin ng medyo clay or lumi ang gagamiting lupa sa pagmarkot, matigas pala ito at mas maganda po ang yung rice hull na gagamitin na brown mixed with konting lupa para po ma-maintain niya ang moisture doon sa loob ng binalot natin. Yun pala isang dahilan ay yung soil. Kahit tama pa po yung ating technique na paraan ng pagtanggal ng balat, kung ang soil po natin ay hindi nami-maintain yung moisture sa loob, mas maganda po ito haluan po natin ito ng coco peat. Kasi pag ang coco peat kasi matagal po siya matagal niyang ni-retain yung moisture. So natapos na ang ating tutorial sa pag-markot. Sana may natutunan kayo at may nakuha kayong technique sa pag-markot. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagnunood sa aking mga videos. Till next video. Thank you very much. At huwag kalimutang mag-like, comment, share, at follow.